Bakit mo nagawa yun, Veronica? Tanong ni Don Roman sa asawa. Naiwan na silang dalawa sa loob ng silid. Hindi pa rin siya makapaniwala na ginawang ipakasal ng kanyang asawa ang kanilang bunso. Masyado pa itong bata para magkaroon ng sariling pamilya. Ginawa ko yun dahil kailangan natin ng pera, Roman. Hindi ba tama naman ang ginawa ko? Huminga ng malalim si Don Roman. Ipinakasal mo si Aliana. Mali yun. Napasinghap si Doña Veronica. Bakit parang kasalanan ko pa itong nangyari? Ginawa ko lang naman kung ano sa tingin ko makakatulong sa pamilya natin Nagagalit ka lang dahil si Aliana ang kinasal. Bakit ba masyado mong kinakampihan yung anak mo? I can't believe you, Veronica. Roman, hindi mamatagan yun ang plano ito ng kumpadre mo? Anong mali sa pagpapakasal sa kanilang dalawa ngayon? Oo, pero hindi si Aliana. Nag-iwas ang tingin si Doña Veronica. Ilang sandali pa'y napailing-iling niya siya. Sinasabi ko na nga ba? Nagagalit ka dahil si Aliana ang ikinasal at hindi si Laika. Bakit ka ganyan? Parehas mo naman silang anak. Ganyan din bang magiging reaksyon mo kung si Laika ang ikinasal? Maluha-luhang tanong niya. Napabuga ng hangin si Roman, nasapo niya pang kanyang dibdib dahil pakiramdam niya bigla itong bumigat. Agad naman nataranta si Veronica at lumapit sa asawa. Sorry, may masakit ba sa'yo? Tatawag ko na doktor. Natatarantang sabi nito. Agad na hinawakan ni Roman ang braso ng asawa na akma itong tatayo ulit. Marahan niya itong hinila paupo sa kama at tinitigan. Ayos lang ako. Sigurado ka? Oo. Muling bumuga ng hangin si Roman. Pasensya na kung ganitong reaksyon ko. Hindi naman ganun ang ibig ko sabihin. Ganito rin ang mararamdaman ko kung sakaling magpakasal si Laika nang hindi ko alam, Veronica. Sana'y maintindihan mo ko. Bahagyang lumabi ang Donya. Talaga, alam ko namang mas mahal mo bunso natin. Pero sana'y huwag mong kalilimutan ang panganay natin, Roman. Siya ang panganay mo. Anito na binigyan din ng salitang panganay. Alam ko, nangyari na. Kaya wala na akong magagawa pa. Ano sabi ni Lucio? Wala naman, sumang-ayon siya kaagad. Tinutulungan nga tayo para mahanap ang nagnakaw sa atin. Tumango-tango si Roman. Mabuti naman, matalik na kaibigan ni Don Roman si Don Lucio. Kaya umabot pa yun sa punto na nagkaroon sila ng mga pangako sa isa't isa na ipapakasal ang kanilang mga panganay na anak. Kaya nga lubos siyang nagulat noong ang bunso niyang nagpakasal kay Blake. Sige na, tawagin mo ng mga bata. Sige. Sa labas ng silid naghihintay sina Aliana na matapos ang pag-uusap ng mga magulang. Naroon din sila Mirna na katabi ni Aliana. Si Blake ay nasa kabilang upuan sa tabi rin ng asawa. Habang si Laika ay nasa tapat ni Aliana at panay ang titi kay Blake. Hindi ito makapaniwala ng isang gwapong binatang pinakasalan ng kapatid. Are you sure you are Blake Saavedra? Hindi na kinayang tanong ni Laika kay Blake. Nagangat ng ulo si Blake. Yes, why? Nothing. I expect you as a bald ugly man. Direktang sabi ni Laika. Namilog ang mga mata ni Aliana. Siya ang nahiya dahil sa sinabi ng nakakatandang kapatid. Nag-aalalang tiningnan niya si Blake upang i-check ito. Napanatag siya nang makitang matipid na nakangiti ang asawa. Really? I don't think so. Iniikot ni Laika ang mga mata. Whatever. Good luck with my sister. Masyado siyang inosente, tatanga-tanga sa mga bagay-bagay. Lumaki kasi siya sa hasyenda. Napatungo si Aliana. Muli siyang nakaramdam ng pagkapahiya ngayon. Sa harapan pa talaga ni Blake nito sinabing mga yun. Bahagyang nangunot ang noon ni Blake. Tiningnan niyang asawa na nakatungo lang. Pagkatapos ay tiningnan niya rin si Laika na nakataas ang kilay habang nakatitig kay Aliana. Kitang-kita ni Blake na bahagyang nakaangat ang gilid ng labi nito. Natigilan si Aliana at agad na napatingin kay Blake noong bigla niyang maramdaman ang akbay ni Blake. Anong ginagawa mo? Bulong niya rito. Pero ngumiti lang sa kanya si Blake. Sa tingin ko ay hindi naman. Tumingin si Blake kay Laika. She's good to me at para sa akin ay ayos na yun dahil alam ko mabait siyang tao. Agad na pinamulahan ng mga pisngi si Aliana. Pinigilan niyang sarili ng umiti kaya naman tumungo na lang siya ulit. Hindi niya inalis ang kamay ni Blake at tinayaan ito sa balikat niya. Pakiramdam niya, bigla'y nagkaroon siya ng kakampi. Hindi naman maitago ni Laika ang pagkainis dahil sa sinabi ni Blake. Pinagkrus niya mga braso tumayo. Well, good luck. Bahala kang maboard sa kanya. Ani niya't naglakad palayo sa kanila. Ganyan talaga yan, Blake. Pasensya ka na, sabi ni Kiray. Kanina pa niya sinasamaan ng tingin si Laika dahil sa pagtataray nito sa kaibigan. Oo nga, mabait naman yung si ate. Anong mabait dun? Naku, kung hindi mo lang ate yun, sinabunutan ko na yon. Tumigil-tigil ka nga, Kiray. Baka marinig ka ng Donya. Saway ni Mirna sa anak. Bumuntong hininga si Aliana. Tiningnan niya si Blake na para bang malalim ang iniisip. Tumikim siya.
Pwede mo nang alisin ang kamay mo, ang bigat eh. Kunwari ay reklamo ni Aliana. I'm sorry, inalis ni Blake ang kamay. She's a model, right? Kilala mong ate ko? Umiling si Blake. Hindi, pamilyar lang siya sa akin. Siguro isa siya sa mga model ng brand namin. Ah, okay. Pero bakit hinahayaan mo ganun ka ng ate mo? Malungkot nang ngumiti si Aliana. Tumingin sa upuan na inalisan ng kapatid. Mabait naman yan si ate. Nagtatampo lang siya kaya siya ganyan sa akin. Pagtatanggol ni Aliana sa kapatid. Pilit niya ring inaalala kung kailan nga ba ito naging mabait sa kanya. Ngunit kahit na anong gawin niya ay wala siyang maalala. Hindi mo siya dapat hinahayaang ibuli ka, Aliana. Alam ko nakakatanda mo siyang kapatid pero kailangan ka pa din niyang irespeto bilang tao. Tumayo si Kiray at naupo sa tapat nila Aliana. True yan, Pogi. Alam mo bang ilang beses ko na rin yan sinasabihan si Aliana? Kaso masyadong malambot kaya ginaganyan-ganyan ng kapatid eh. Tapos palagi pang kinakampihan ni Doña Veronica. Pinandilatan na ni Mirna ang anak. Magsasalita sana si Aliana para sawayin ito. Ngunit bumukas ng pinto ng kwarto ni Don Roman. Agad naman tinakpan ni Kiray ang bibig niya at nakangiwing tumingin sa ibang parte. Si Aliana ay agad na tumayot lumapit sa ina. Tapos na po ba kayo mag-usap, Mama? Nasaan ang ate mo? Balik tanong ni Doña Veronica. Umalis po. Okay, tapos na kami. Pwede ka nang pumasok sa loob. At huwag mo nang pagurin ng tatay mo ha. Opo, Mama. Pumasok na sa silid si Aliana. Sumunod sa kanyang mga kasambahay. Naiwan naman nakaupo si Blake sa waiting area. Hindi niya maiwasang makaramdam ng awa kay Aliana. Ngayon ay alam na niya kung bakit ang bunsong anak ng mga Pascual ang pinakasalan niya at hindi ang panganay. Noong una wala siyang pakialam. Gusto lang niya matapos ang pagsasalita sa kanya ng ama. Ngunit habang tumatagal ay pakiramdam niya ay tama lang si Aliana ang kanyang napakasalan. Ngayon lumaki ang pakiramdam ni Blake na gusto niya itong protektahan. I hope everything is okay with my daughter, Blake. Ani Don Roman kay Blake. Naiwan silang dalawa sa loob ng silid nito. Inihatid kasi ni Aliana sila Veronica palabas ng ospital. Uuwi muna kasi mga ito para makapagpahinga. Ngumiti si Blake. Yes, Tito. Don't worry. I will take care of your daughter. Bumuntong hininga si Don Roman. Hindi pa rin ako makapaniwalang ikinasal kayo. But I trust you. I know that you're a good child, Blake. Ang hiling ko lang ay huwag mong sasaktan ng anak ko. Wala siyang alam sa mga bagay na to. Lumaki siya sa asyenda at buong buhay niya doon lamang nakatuon. I see that you are worried at her. I promise, Tito, I will take care of her. Salamat, pero may tanong ako. Bakit ka pumayag na makasal sa kanya? Biglang nawalang mga ngiti ni Blake. Nag-iwas siya ng tingin at bumuga ng mahinang hangin. I don't really have a choice, you know that. Marahang tumango si Don Roman. Hindi lingid sa kanyang kaalaman ang sitwasyon ni Blake at yun ang kanyang labis na pinag-aalala. Alam niyang mabuting tao si Blake. Nasubaybayan niya ang paglaki nito. Lahat ng pinag-uutos ni Don Lucio na tatay nito'y sinusunod nito at madalas sa mga yun ay hindi gustong gawin ng binata. Kaya alam niya na hindi rin ito ginustong magpakasal kay Aliana. Kaya bahagya siyang nahihirapan na pagkatiwalaan ito. I'm just hoping na hindi ito maka-apekto kay Aliana, Blake. Sure, Tito. Pinilit na ngumiti ni Blake. Noong uni wala talaga si Blake na balak na magkaroon ng kaugnayan kay Aliana kahit nakasal na sila. Pero ngayon ay parang bang may kung ano sa dalagang nagsasabi sa kanyang kailangan itong protektahan. Pagkatapos mag-usap nila Blake ay umalis na rin ito. Kailangan pa nitong pumasok sa opisina nito. Habang si Aliana naman ay naiwan sa ospital para bantayan si Don Roman. Kamusta ka na, anak? Papa, ayos lang ako. Ang kalusugan mo dapat nating bantayan. Maayos ba ang pakikitungo sa'yo ni Blake? Sandaling natigilan si Aliana. Matipid siyang umitit tumango sa ama. Opo naman pa. Mabait naman si Blake sa akin. Totoo ba yan? Hindi mo ba siya pinagtatakpan? Opo pa. Kaso hindi ko alam na matakaw pala siya. Nangunot ang noo ni Don Roman. Bakit? Kasi gusto niya palagi nilulutuan ko siya. Kahapon, pumunta pa siya sa hasyenda noon para lang magtanghalian. Talaga? Hindi makapaniwalang sabi ni Don Roman. Sa pagkakaalala niya ay mailap sa mga tao si Blake dahil na rin sa hindi maayos ang relasyon nito sa ama. Ni minsan na hindi niya ito nakasabay sa pagkainan sa tuwing bumibisita siya sa kumpadre. Opo pa, pakaramdam ko nga yun lang ang ginawa niyang dahilan para magstay sa kasal namin. Pasensya ka na anak, wala akong nagawa nang ipinakasal ka ng mama mo. Ayos lang po, ginawa ko naman ito para sa iyo pa. Hindi mo kailangan magpasensya. Bumuntong hininga si Don Roman. Pero alam ko na hindi mo to gusto, di ba? Napatungo si Aliana, hindi niya talaga may tatagong katotohanan sa kanyang papa.
Pero hindi naman niya masabi yun ng direkta dito dahil ayaw niya madagdagan pang isipin ito. Ayos lang talaga pa, wag mo na ako intindihin. Ang importante ay magiging maayos ng kalagayan mo at mahuli na sumalbahay sa negosyo mo. Malungkot na napangiti si Don Roman. Alam niyang hindi tatanggi ang kanyang anak sa lahat ng hihilingin ng kanyang asawa. Kaya nakakalungkot na kahit na alam niyang ayaw nito magpakasal ay ginawa pa rin ito. Ilang araw pang nanatili sa ospital si Don Roman bago ito tuluyang nakauwi. Minabuti nitong sa asyenda muna manirahan habang nagpapagaling. Kaya naman ay nakiusap din si Aliana kay Blake na maglalagi din muna siya doon hanggang sa gumaling ang kanyang ama. Han, sigurado ka na ba na gusto mong dumito ka muna? Tanong ni Veronica sa asawa. Oo, mas mabilis akong gagaling dahil sariwa pang simoy ng hangin dito. Ako nang bahala kay Papa, Mama. Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Aliana. Naiikot ni Laika ang mga mata. Baka lalo magkasakit sa'yo si Papa. Ano bang ginagawa niyo rito, tambaho? Agad na naburang mga ngiti ni Aliana at nakaramdam ng pagkapahiya. Palagi namang naglilinis sila kuya ate. Hay nako, tama na yan. Nakapag-desisyon na ako. I will stay here for a while. Putol ni Don Roman sa pag-uusap ng dalawang anak. Inirapan ni Laika si Aliana habang si Aliana naman ay lalong nanliit sa kahiyan. Napagdesisyonan niyang bukas na bukas ay papalinisan niyang maayos ang buong hasyenda para mas maging maayos ang pananatili ng kanyang ama doon. Hindi na rin nagtagal ang mag-ina sa hasyenda at umalis na rin. Agad na inasikaso ni Aliana ang kanyang ama at sinamahan ito sa master's bedroom. Dito ka muna Papa, pupunta na po yung personal nurse mo. Kung bakit kasi kumuha ka pa nun kaya naman kitang alagaan. May himig na pagtatampong sabi ni Aliana. Napangiti si Don Roman. Ayos lang yun iha. Ayoko naman masyado ka mapagod ng dahil sa akin. Alam ko na may iba ka pang pagkakaabalahan dito. At isa pa, mas alam ng nurse ang mga pangangailangan ko. Sige po, sige. Basta wala mo ng trabaho ha. Kailangan mo magpahinga. Huwag mo munang isipin ang kumpanya. Opo, Dok. Napahagikik si Aliana. Noong masiguro na niyang maayos ng kanyang papa sa loob ng silid ay lumabas na rin siya. Agad siyang nagpatulong sa kanilang mga tauhan para linisin ang buong hasyenda. Pinalipat niyang kulungan ng ilang hayop na malapit sa mansyon para hindi pumasok sa loob ang simoy ng hangin sa tuwing dudumi ang mga ito. Sigurado naman kasi siya na magpupunta ulit ang kanyang mama doon at ayaw naman niyang maisip nito na hindi niya inaasikaso ng maayos ang hasyenda. Hindi rin nagtagal ay dumating ng personal nurse na kinuha ng kanyang papa. Si Aliana mismo nag-asikaso rito at nagturo kung saan ang magiging silid nito. Pinaliwanag na rin niya ang mga kailangan ng kanyang ama alinsunod sa doktor nito. Nung matapos si Aliana nagluto na siya ng kanilang hapunan, nagulat pa siya nang malaman ng biglang dumating si Blake sa hasyenda. Blake? Anong ginagawa mo dito? Hindi ako makakauwi. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo kanina? Tumango si Blake. Nanlaki ang mga mata ni Aliana noong may binaba itong bag sa sahig. Nalilitong tiningnan niyang asawa. Oo. Ano yan? I decided I will stay here too for a while. Ngumiti ng malapad ang binata. Halos lumuwa naman ang mga mata ni Aliana dahil sa gulat. Ha? Sigurado ka ba? Bakit? Kaya mo bang manirahan dito? Of course. At isa pa, kung nasaan ang asawa ko dapat nandun din ako. This is what all supportive husband does. Saad ni Blake. Napalunok si Aliana. Wala siyang ibang nasabit na patitig na lang sa binata. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng pagkalito sa kanyang nararamdaman. Kalma, Aliana. Hindi kayo totoong mag-asawa. Mukhang hindi ko na kailangan kausapin ang ninong mo, iha. Pabirong sabi ni Don Roman. Natigilan si Aliana sa pag-aayos ng pagkain nito sa maliit na lamesa. Tiningnan niyang ama't nakitang nakangiti ito ng malapad habang nakatanaw sa ibaba. Kay Blake, kasalukuyang nagpapakain ng mga aso. Dahil hindi pa pwedeng gumalaw-galaw si Don Roman, ay dinalhan na lamang ito ng pagkain sa silid nito. At gusto nitong kumain sa terasa kung saan matatanaw ang halos kabuuan ng kanilang hasyenda. Bakit naman papa? Anong sasabihin mo kay Ninong? Mukhang masaya naman si Blake. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan ha. Ho, paano niyo naman nasabi? Parang gusto lang manggulo niyan. Ayaw niya lang magluto para sa sarili niya. Sumimangot si Aliana. Natawa si Don Roman. Kakaibang bata si Blake anak. Sa lahat ng anak ng ninong mo ay siya lang ang malayo sa mga tao. Pero napakamasanuring bata. Bihira ko nga ay makita noon at sa tuwing makikita ko pa nga ay tahimik lang at nakasimangot. Pansin ko nga po, hindi ko siya nakilala nung makita ko siya. Naupo si Aliana sa tapat ni Don Roman. Kain ka na papa, iinom ka po ng gamot. Hay sige na nga,
Mukhang mas mahigpit ang doktor ko dito sa bahay eh. Napahagik-hik si Aliana. Hinayaan na niyang kumain ng kanyang ama habang pasimpleng sumisilip kay Blake. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naging interesado dito dahil sa kinukwento ng kanyang ama. Biglang nahiwagaan siya sa binata. Pagkatapos kumain ni Don Roman ay hinayaan na ni Aliana ang personal nurse nito na mag-asikaso dito. Nagluto na rin siya ng hapunan nila at pagkatapos ay pumunta muna sa kulungan ng mga baboy. "Chuchay, nakakatayo ka na!" Nakangiting sabi ni Aliana. Nilapitan niyang malaking baboy at hinagod ang ulo nito. Panay ang iyak ng mga biik na nakadikit pang bibig sa dibdib ng malaking baboy. Agad kasi itong tumayo nung marinig ang boses ni Aliana. "Higa ka na ulit! Kawawa naman ng mga babies mo!" Humuni ang baboy na para bang naunawaan si Aliana. Muli itong nahiga at hinayaan ng mga biik na sumuso sa kanya. Lalong napangiti si Aliana. Ang lalaki na nila, Aliana. "Blake, anong nangyari sa'yo?" Hinubad ni Blake ang suot na sando. Puno kasi yun ng putik at ang pantalon nito. Natigilan naman saglit si Aliana noong mapatitig siya sa tiyan nito. Bigla niyang naalala noong unang gabi nilang magkasama. Agad na nag-init ang kanyang tenga at siya ay tumingin sa alagang baboy. Nagpatulong kasi si Mang Kanor doon sa palayan. "May pagkain na?" Napanguso si Aliana. "Yes sir, kanina pa po luto." Pinunasan ni Blake ang leeg pababa sa dibdib. "Mabuti naman, nagugutom na ako eh." Napailing si Aliana. "Hindi ko alam na marunong ka palang magtrabaho sa palayan." "Oo naman, nung bata pa ako, palagi rin ako sinasama ng mami ko sa asyan." Biglang nawalang mga ngiti ni Blake. Maliligo lang ako. Sabayan mo na ako sa pagkain ha." Agad na nakaramdam ng pagtataka si Aliana dahil nakita niyang biglang lumungkot ang mukha ng binata. Nagmamadali rin itong tumalikod sa kanya na para bang nahiya sa sinabi nito. Ano kayang nangyari doon? Napabuga ng hangin ng dalaga. Minabuti niya na lang na pumunta sa kusina upang mag-asikaso ng pagkain nila ni Blake. "Aba, mukhang masarap yan ha?" Bigla na lamang sumulpot si Kiray mula sa sala. Mayroon itong dalang basket na puno ng prutas. "Pakain! Sige, maupo ka na dyan at ihahanda ko lang ito." "Thank you, Bessie!" Binaba ni Kiray ang dalang basket sa ilalim ng lamesa. "Balita ko nandito raw yung asawa mo. Where na siya?" "Naliligo." "Nakita mo?" Agad na nalaki ang mga mata ni Aliana. Tumawa naman na malakas si Kiray. "Bakit parang gulat na gulat ka? Nakita mo na no?" "Uy, Kiray, ang bibig mo naman. Ay, mukhang nabinyagan na yung beshi ko ah." "Tumigil ka na nga. Hindi kita pakakainin dyan." Tumalikod si Aliana. Hindi niya alam kung bakit bigla siya naging sensitive tungkol kay Blake. Nakakainis, aniya sa kanyang isipan. Ilang sandali pa ay dumating na si Blake sa hapagkainan. Nagumpisa na rin silang kumaing apat dahil dumating din si Myrna. Tanging si Kiray lang ang maingay sa kanilang lamesa dahil panay ang tanong nito kay Blake. Si Aliana na lamang ang nahihiya dahil para bang ini-interview na nito ang binata. "Nga pala Blake, wala ka bang girlfriend?" Tanong ni Kiray. Biglang inubos si Blake, agad itong inubutan ni Aliana ng tubig. Ha? Girlfriend? Kasi diba arranged marriage lang kay ni Aliana? Single ka ba noon or totoo yung chismis na may asawa ka na rin? "Ano? Saan mo naman yan nasagap?" Nagtatakang tanong ni Blake. "Sa social media." "So ano nga?" "Hay naku Kiray, ano naman ngayon kung may dating nobya si Sir Blake? Mag-asawa na sila ni Aliana," sabat ni Myrna. "Curious lang nay." Tiningnan ni Aliana si Blake. Hinintay niyang tumanggi ang binata ngunit bigla itong tumango. Agad na nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib si Aliana. "Hindi totoo na may asawa na ako pero nagkaroon ako ng girlfriend." "Oo? Sino? Nasaan siya? Alam ba niyang nakatali ka na sa best friend? Kiray!" Pinandilatan ni Aliana si Kiray. "Wala na. Actually, I haven't seen her for 3 years now. Hindi ko na rin siya nakausap pa." "Break na kayo?" Matipid na ngumiti si Blake. Hindi naman alam ni Aliana kung anong kanyang mararamdaman dahil sa hindi nito kinumpirma ang tanong ni Kiray. Biglang bumagal ang pagnguya niya ng kanin at nag-iwas ng tingin. "Ay, okay," ano ni Kiray. "Alam mo tong besi ko, walang boyfriend yan. NBSB, kaya fresh na fresh yan." "Kiray, ano bang sinasabi mo? Kumain ka na nga lang dyan?" Saway ni Myrna. Lumabi si Kiray. "Nagpapaliwanag lang eh." Bumuntong hininga si Aliana. Minabuti na lamang niyang tumahimik at ipagpatuloy ang pagkain. Hindi na rin naman kasi nagsalita pa si Blake. Hindi lang ni Aliana ang maiwasang makaramdam ng kakaiba dahil sa kanyang nalaman. Kaya siguro ay parang galit ito sa kanya noong una silang nagkita.
dahil ngay may nobya pala ito. Pero matagal na niyang hindi nakikita. Napainos si Aliana. Sila pa rin. 3 years nang nakalipas kaya wala na yun. Basta. Agad na tumayo si Aliana mula sa pagkakaupo. Are you okay? Nagtatakang tanong ni Blake. Nanlaki ang mga mata ni Aliana noong makitang nasa harap pa rin sila ng hapagkainan. Pinipilit niyang umiti-tumiling. Oo, tapos na ako. Sige, babalik na lang ako kapag tapos na kayo. Dali-daling lumayo si Aliana mula sa lamesa at nagpunta sa kusina. Nakakahiya ka talaga, Aliana, nasabi ng dalaga sa kanyang sarili. At dito na po nagtatapos ang 5 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.